Sa demokrasya, lahat ng mga mamayan ang hari. The sovereign people ang may kataas-taasang kapangyarihan sa bayan. Kabaliktaran ito ng monarkiya na unang naging uso sa buong mundo kung saan isa lang ang hari. The rest ay mga alipin. Ang gobyerno, demokrasya ang pinag-uusapan po natin pa rin po, ano po. So, ang demokrasya ay gobyerno ng taong bayan, pinatatakbo ng taong bayan para sa taong bayan. May tatlong sangay ang demokratikong gobyerno na pantay-pantay ang poder. Wala ikangang lamangan para sila ay magbantayan. Magbantayan para sa kapakanan ng halos lahat ng mga soberanong mamayan, kung hindi man lahat ng mga mamayan ay makikinabang. Ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili. Paano kung ang tatlong sangay na ito ay magsabwatan? Magsabwatan para alipinin, pagnakawan, bardagulin, yurak-yurakan ang kapakanan, karapatan at kinabukasan ng mga soberanong mga mamayan. Paano? Yan po ang ating kikilatisin sa episode na ito ng ating Century Serie, Journey to Democracy. Bakit Century Serie? Sapagkat mahigit na po ilang siglo, ilang centuries. Ano po? Panahon pa ng mga Kastila, panahon ng Amerikano, mga Hapon, hanggang ngayon, hindi na mga dayuhan ang naghahari-harian sa bayan, mga mismong sarili na nating kababayan, abay, naglalakbay pa rin po tayo patungo sa demokrasya. Hindi pa po tapos ang laban. Kaya, yan po ating kikilatisin sa episode na ito. Ano po muna? Mag-cheers muna tayo. Cheers! Baliktad na. Baliktad rin natin. Cheers! At syempre, samahan po ninyo ako sa balitaktakan na ito. At huwag ko kayo mag-atubili na ilapag ang inyong komento, pabor man o kontra, sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan o nais pang liwanagin patungkol sa ating pong paksa rito, feel free. Malaya po kayo na maglapag sa diwa ng demokrasya. Kahit pabor man o kontra, kikilalanin ko ang inyong mga karapatan na maghayag ng inyong saloobin. Basta daanin lamang po natin sa magandang asal. Walang ad hominem. Walang personalan. Issue lang. Usapin lang. Ano po? Kaya, ganawan po kayo. Kapit lang kayo ng todo. At baka kayo ay malaglag sa inyong kinaupuan. Ano po? Sa aking mga sasabihin rito. Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kikilatis Lagare, PhD Public Administration Honoris Causa. Ako din po founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko.
So, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028. Pahirit po muna ng konting suporta lang po. Like. Share. Ito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel na tunay naman na ang layunin ay dakil at dalisay para sa kapakinabangan ng halos lahat sa hanay nating puwersa 99.9% sa puwera. Ano po, kung hindi man lahat tayo ay makikinabang dito. Malaking ambag na po inyong pag-share, like, at pag-subscribe ng libre lang din naman po sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel po. So, tara na. Tuloy na po tayo. Paalala ko lang sa inyo, ang nakaukit sa ating preamble, sa saligang batas ng Pilipinas. Kami, ang mga soberanong mamayang Pilipino o ang kataas-taasang makapangyarihan sa bayan ay humihiling ng gabay at patnubay mula sa Panginoong Diyos upang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan kung saan naghahari ang rule of law, kung saan no one is above the law. Na kapakipakinabang para sa halos lahat kami sa hanay ng 99.9% pwersa at pera, kung hindi man kaming lahat ay makikinabang rito. So yan po ang nakaukit sa ating preamble na po kami. Tayo po yun. Tayo po ang may kataas-taasang kapangyarihan upang siguraduhin na umiiral sa bansa, ipairal sa bansa ang makatarungan at makataong lipunan. At yan po ay pangarap Pinoy na inuulit ko. 5 siglo na halos. Mahigit na, 5 siglo. Ano po? Simula nung naghari-harian ng mga Kastila rito hanggang sa mga oras na ito. Pangarap pa rin po, nanatiling pangarap, at kung hindi po tayo umaksyon sa ngayon, by tiyak mauwi yan sa bangungot. So, meron po 3 sangay ang ating pamahalaan para makasiguro na sila ay magbantayan. Nandiyan po siyempre ang lehislatura. Lehislatura na naglilimbag ng mga batas. Mga batas para makinabang ang halos lahat, kung hindi man lahat, ng mga mamamayan. At siyempre, nandiyan po yung ehekutibo. Ehekutibo na magpapatupad nung letra at espiritu ng batas. Ano po? Ngayon, naandyan din po yung hudikatura. Kung tawagin nga ito, hudikatura ay the last bastion of democracy. Ang huling baluarte ng demokrasya. Sapagat ito po ay puso ng demokrasya. Puso po. Esensya. Pundasyon ng demokrasya, ang hudikatura. Sila po ang kumikilatis kung yung bang batas na nilimbag ng Kongreso, ng Senado at Kamara ay alinsunod sa sentido komon ng sambayan ng Pilipino. Nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino, na atin pong niratipikahan, bahagi ng niratipikahan natin o lahat na ng niratipikahan nating saligang batas. Iyan po ang kinikilatis ng Korte Suprema. Ganon din, binabantayan din po ng Korte Suprema kung yung bang pagpapatupad sa batas ng ehekutibo ay alinsunod sa letra at espiritu ng batas.
Kasi, bibigyan ko po kayo ng maraming beses na, o maraming halimbawa na jurisprudence galing sa Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang ginawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, instrumentalidad ng pamahalaan. Katulad halimbawa nitong Comelec Cotong. Baka ilang beses na itong dinagukan doon sa sa sentido común nila, kung ano ba yung kumbaga labag sa batas na paggastos sa halalan. Isa na din doon yung kanilang dinideklarang nuisance candidate, ang mga walang kwarta, hindi kilala, walang partido, walang plataforma. Makailang beses na silang dinagukan ng Korte Suprema dyan. Pero, tigas ng ulo Hindi na matigas ang ulo, talagang pasaway o talagang, ang tawag nito, hindi natatakot. Kasi, ni kurot na manipis sa singit, sa samot-saring paglabag nila sa saligang batas, hindi sila napapatawan ng parusa. Ang bihira kaysa pati. So, katulad din ng ginagawa ng DHSUD, napakaganda ng RA 9904, Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, pero binaboy pagdating sa implementing rules and regulations. Sa pagsusuri ni dating Senador Francis Tolentino, mahigit 90 beses po. 90 beses na dinagukan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Korte Suprema dahil unconstitutional ang kanilang pagpapatupad ng letra at espiritu ng batas. Ganoon din po ang mga batas na inihain ni Limbag sa Kongreso. Ilang beses din po ulit-ulit. So, yan po ang trabaho nila. Ngayon, ang Korte Suprema naman, sa kabilang banda, ay wala din namang karapatan na lumimbag ng batas, or kung tawagin ay judicial legislation. Wala silang karapatan ganon. Pero, alam naman po natin, ginawa nila. Marami ng beses din Pero ang pinaka-prominente, ang ginawa ng desisyon kay Sara Duterte. Hindi na nila inamindahan ang saligang batas, niratipika pa nila nang sila lang. Binaliwala, initsapuera tayong mga soberanong mga mamayan na dapat ay magra-ratify sa anumang amenda sa saligang batas. At tahasan po na nilabag nila ang saligang batas. Bakit kanyo? Sa Artikulo 11, malinaw. Artikulo 11, saligang batas. Ang sinasabi doon, Section 3, Paragraph 1, nakalagay. Bukod tanging ang Kongreso lamang o ang Kamara, ang mga kinatawan ng bayan, ang may eksklusibo na karapatan na maghain ng impeachment. So sila din ang gagawa ng kanilang rules of court. Malinaw din sa kaparehong section 3, paragraph 6, na bukod tanging ang mga senador lamang ang may karapatan na agara magsagawa ng paglilitis at humusga kung ang ini-impeach na opisyal katulad ni Sara Duterte ay guilty o inosente. Ano mang mga usapin, halimbawa due process of law, sapagkat ito ang isa sa inireklamo ni Sara Duterte, hindi daw siya napagbigyan ng due process of law. Ano ba due process of law? Deprivation of life, liberty, and property. Pinagkaitan ba siya noon? Hindi naman diba? So, ang magdidesisyon din yan, yung Senado. Ang impeachment court, hindi po binigyan ng nikatiting na karapatan ang mga mahistado sa Korte Suprema. Malinaw na malinaw po yan. At ano sinasabi ng mismong Korte Suprema? Kapag ang isang batas, ang isang batas ay
Walang kaduda-duda. Malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat ang letra at espiritu. Di na kailangan interpretahin pa. Ipatupad na lang. Oh. At tandaan po natin, ang Korte Suprema ay interpreter lang ng batas. Hindi po sila arbiter. Kasi yung arbiter, ang arbiter tayo po yun eh. Oh. Tayo po, bilang arbiter ay may kakayanan, kakapangyarihan na maging yung batas ay baliwalain natin o kaya i-modify o palitan. Kapangyarihan po natin yung mga soberanong mga mamayan. Ang Korte Suprema, interpretasyon lang. Oh? At pag nag-interpreta siya, siyempre ibubunggo niya yung kanyang interpretasyon doon sa saligang batas. Ha? Ay binunggo ang kanyang interpretasyon sa Sara Duterte palusot na desisyon sa saligang batas. No? Wala eh. Walang batayan eh. So sino mawawasak? Alangan naman yung saligang batas. Di ba? Kundi yung desisyon nila. Ang wasak. Di ba? Sentido común lamang mga mahistado. No? Hindi lang kayo ang marunong bumasa ng salitang English, no? At umunawa kung ano ang kahulugan nito. Kaya nga tayo may Department of Education. Malinaw naman. Wala pong ambiguous na bihira. Wala pong kaduda-duda. Ngayon, ito siste. Ang gustong mangyari nung iba ay magtsatsa. Tsatsa. Patibayin daw yung saligang batas para wala nang pwedeng kumalikot. Pambira o kahit na anong tibay ng saligang batas, kung walang banta na mapapanagot, walang certainty of punishment doon sa lalabag, lalo na Korte Suprema lalabag, yung huling baluarte ng demokrasya, ano magagawa ng kahit na matibay pa ang mga letra at espiritu ng batas? Kung kakalikutin nila, bababuyin nila, may magagawa ba? Yung tibay ng saligang batas, Senador Tito Soto, wala eh. Ay so, ito ngayon, ang kahindik-hindik na tanong, ano po, na dapat po nating itanong, nagmamakawa natin pong itanong sa ating mga sarili. Kapag hindi gumalaw ang tatlong sangay, para gampanan ng kanilang puder sa checks and balances, o kaya ay takot sila, bagang buntot nila, umuurong ang bayag nila sa Korte Suprema, o kaya ay nagsabwatan sila sa isa't isa upang tayo alipinin na pagnakawan ng bonggang-bongga. Ano ang mangyayari? Tayong mga soberanong mga mamamayang Pilipino ba ay wala nang magagawa? Ito yung sinasabi ko doon po sa umpisa. We, the sovereign Filipino people. Ang problema po natin, yung ating pong patriotikong tungkulin para siguraduhin makamtan natin ang makatarungan at makataong lipunan, isinuko natin 101% sa ating iniluklok sa gobyerno. Yan po problema natin. So, anong gagawin natin? Bawiin natin. Bawiin po natin ang ating dignidad. Bawiin po natin ang ating kapangyarihan. At siguraduhin po natin na igagalang nila ang ating pagiging soberano. Ang pinakamataas na makapangyarihan sa bayan. Bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa po na malinaw pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Halimbawa, umimbento po sila ng ombudsman. Ito bang ombudsman ay merong ganito sa Amerika kung sa hinugot ng ating demokrasya? Wala po. Hindi po uso ito doon. Sapagkat, alam niyo kung bakit?
Etong ombudsman, tatlong sangay lang po eh. Oh, sa gobyerno, tatlong sangay lang ang meron. Oh. Yan po yung legislatura, ehekutibo at hudikatura. Saan sangay itong ombudsman? Ha? Ito po ay independent constitutional body. Pang-apat. Diba eh? Dinaig pa nito yung hindi, pang-lima na lang ito. Kasi yung pang-apat na sangay, taga-media eh. Taga-media. Media is the fourth estate. So pang-lima na itong ombudsman. Tapos yung Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Pang-anim. Yung mga quasi-judicial body, pang-pito. Yung pong PACC, at BAOC TF, pang-walo. Yung ICC, pang-siyam. Siyam na mga inutil, hindi, walo lang pala. Ombudsman, Sandigan Bayan, quasi-judicial bodies, PACCs, ICI. Hindi, Ombudsman, Sandigan Bayan, quasi-judicial, tama, bodies, PACC, ICI. 5 mga inutil na ahensya ng gobyerno sa ngalan ng pagpapanagot sa mga salot na kurakot sa bayan. Inutil. Para lang tayo kumuha ng bato, pinamukpok natin sa ating ulo. Pinasasweldo natin itong mga ungas na ito. Pero imbis na protektahan tayo, ang pinoprotektahan pa yung mga kawatan, traidor at kawatan sa pamahalaan. Yan pasimuno nila. Ang Korte Suprema pa man din. Pambirang patiso. So, 6. Well, di na 6 mga inut. Lahat, buong gobyerno, sindikato. Hindi po ba? Sindikato. Ang ombudsman ba, hindi kayang diktahan ng Pangulo? Kung anong gusto niyang gawin. Ang Sandigan Bayan, yung mga quasi-judicial bodies, na mabuti nga ngayon, medyo sinita-sita na ni BBM, ito pong mga ahensya na dapat anya resolbahin ninyo, lalo na yan DHSUD, resolbahin ninyo ang mga HOA concerns alinsunod sa people-centered programs ng gobyerno. Itong DHSUD, kasabwat ng mga tulisan, ng mga developer at mga project subdivision at condominium project owners. Ano po? Sa magkanong dahilan? Sa magkanong dahilan? Sa magkanong dahilan? Mga buwakang salot na kurakot po itong mga ito. Ano po? So, sa tunay na demokrasya po, may oversight power ang gobyerno. Opo, oversight power. Mag-imbestiga, mangalap ng ebidensya, hanapin ng katotohanan, at kasuhan ang mga traidor at kawatan sa pamahalaan at agaran itong panagutin. Opo, yan po ang tunay na demokrasya. Opo. Ngayon, bago natin puntuan niya isa-isa, gusto ko lamang po bigyang kumbaga diin ito pong kung tawagin ay ano ba tawag natin dito? Ito ay hindi mo simbolo di ba? Catalyst, yon. Catalyst of change, di ba? Catalysta. Catalyst for change. Yan. Tama ba yung English ko? Tuwid yun lang kung medyo mali. Po. Catalyst for change. Ang ginawa ng Korte Suprema. Ng 13 Judas. Ano po? Of course, ang una po nating nakikita, yung magagalit tayo sa kanila. Hindi po ba? Galit tayo sa kanilang mga ginawa o sa kanilang ginawa na pambababoy sa ating saligang batas. Pero,
pagka sinisid po natin ng mas malalim, maaring atin pong maisip, pumasok sa ating pong sentido komon. Teka muna, ano ba ang mensahe nito? Ano ba ang magandang maidudulot nito sa sambayan ng Pilipino? Sa atin pong lipunan. Cheers! Tracy Judas Maestado. So, double edge po ito eh. Diba? Dos cantos po ito. Double-bladed weapon po ito. Una, masama para sa ating lipunan. Masama sa demokrasya. Masama sa sistema ng ating kawalan ng katarungan. Pero sa kabilang banda, may positibong anggulo din po ito. Sa ating lipunan, sa buhay natin mga itsapwera, sa ating pamahalaan, sa ating judicial system. Sa pangarap Pinoy. Kung pare-pareho po tayong matututo, kung maarok po natin ang mensaheng ipinararating na ito sa atin. Ano po ba yun? Malinaw po na tinutumbok rito na dapat na natin bawiin ang ating pong mga karapatan, ang ating pong dignidad, ang ating pagiging soberano na isinuko natin sa gobyerno po 101%. Dapat po tayo manindigan. Dahil ipinahihiwatig, Bal! Arigluin mo muna ito, Bal. May 25 sa tubig. Dapat po tayo manindigan dahil malinaw na ipinakikita ng Tracy Judas sa Kwarta Suprema na bulok na ang ating sistema sapagkat yung ating puder bilang kataas-taasang makapangyarihan, bilang mga sovereign Filipino people, isinuko natin sa gobyerno 101%. Yan po pinahiwatig ng ginawang kabalbalan ng Tracy Judas Maestado. So kailangan na po natin ng kaukulang pagbabago. Paano po natin babaguhin ang ating lipunan? Abay, unang-una po, may hawak ng susi para makamtan, makatarungan, makataong lipunan. Tayo po mga mamayan, hindi po ang gobyerno. Sila ang problema rito eh. Yung ating mga inilukok sa gobyerno, sila po ang problema rito. At problema sila dahil pinakikinabangan nila to the max ang kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Yan po ang problema. Sapagkat ang ating pong sistema ng kawalan ng katarungan, imbis na ang ating pong gobyerno ay government of the people, by the people, for the people, abay naging government of the few, traidor at mga kawatan sa pamahalaan, by the few, for the few, of the few. Mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Bakit o kanyo? Sila ang may control ng kabuktutang hukuman trial by palakasan. Sila ang nag-uutos sa mga huwes, sa mga justices, sa mga maestado kung ano ang due process of law, kung ano ang rule of law, at wala tayong magagawa. Samantalang tayo ang kataas-taas ang makapangyarihan sa bayan. Inalisan po nila tayo ng papel. Now, 33 anyos ago, buwis buhay na isinulong ni Gat Andres Bonifacio.
10 natin mga ninunong katipunero ang malayang bayan ala demokrasya ng Amerika. Pinalawak, no? O papalawakin na sangguniang bayan. Yung pong balitaktakan, huntahan, konsultahan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan at ng mga soberanong mga mamayan. Kung tawagin sa Amerika yan ay mga town hall meeting. Sangguniang bayan ang tawagin sa atin. At pagbabalik sa basic justice system. Hukumang balangay ang uso po panahon ni na Lapu-Lapu sa bayan. Hanggang sa pinalitan po na nasakop tayo ng mga Kastila. Ano po? Hukumang balangay o hukumang trial by jury of the Council of Elders na malamang kinopya po nila sa Magna Carta of 1215 England. Magna Carta. Magna Carta o sa pronunciation ng mga Latino, Magna Carta. Ito po yung pong ito po kung tawagin ay pinalawak na kapangyarihan po ng mga mamayan. Grand, kumbaga, ang manya. Ang Bill of Rights ng Amerika ay hinugot po doon sa Magna Carta of 1215 England. Ganon din po ang ating Bill of Rights na hinugot naman sa Bill of Rights ng Amerika. Ang siste hindi po nagustuhan ng mga traidor at kawatan sa Campo Aguinaldo ang demokratikong proseso. Gusto nila mabawi na kinamkam ng mga praile at ng mga bastardo, may mga dugong Kastila po, mga apo ni Damaso, hindi mga mamayan na makikinabang. Sila lang ng leader ng Magdalo sa Campo Aguinaldo. Hindi rito nagustuhan ng Campo MLQ. Manuel Luis Quezon. Kaya sa 1935 Constitution, tulad ng 1935, 1898 Constitution, wala po sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Ganon din sa 1973 Constitution na Marcos Dictatorship Constitution. Ganon din sa pinagmamalaki ng mga ungas na social justice 1987 Constitution. Wala din po sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury na sa Amerika kung saan hinugot natin demokrasya bukod sa nandun sa original na teksto po tibay palalo ng 4, di lang pala 3, 4 na amendment sa Bill of Rights. 5, 6, 7 at meron pang 10th Amendment po. And so, ipagpatuloy po natin ng himagsikan. Cheers! Pagpapatuloy ng himagsikan. Ipagpatuloy po natin ang naunsyaming himagsikan. Hindi lamang po upang maging tunay tayong mga soberanong Pilipino sa ating bayang Magiliw, bagkos para din po bigyan natin ng pugay, kilalanin po natin at dakilain ang ultimo sakripisyo na ginawa ng ating mga ninunong katipunero sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio. Dali natin ang himagsikan sa halalan 2028. Kung ang ating mga ninuno, the original pwersa 99.9% sa pera, ating mga ninunong katipunero, ay kailangan maghasa ng tabak at magpatulis ng sibat para sa hindi lang para sa kapakanan nila, kundi para din sa kapakanan natin sa mga susunod pansalinlahi.
till His kingdom come. Ano po? Tayo ngayon, isang sagradong boto na lang ang kinakailangan. Makakamtan na po natin ang makatarungan at makataong lipunan. Sa hanay po natin manggagaling. Hanay natin mga itsapera manggagaling ating mga kandidato. At obligado po silang pumirma ng covenant, kasunduan, banal na kasunduan sa mamamayan. Kung saan, sa loob ng 3 buwan matapos na maluklok sa pwesto, sa Senado, sa Kongreso, sa Sandigan, Bayan, Panlalawigan, Panlunsod, kailangan na ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan ng soberanong mga mamamayan sa trial by jury. Pag hindi po nila ginawa yun, obligado silang mag-resign. Maging yun man din nila ginawa, o pwedeng gamitin yung kanilang pinirmahan para ihain ang mandamus petition sa Korte Suprema para sila ay tanggalin sa pwesto. Kwintas claras po, di po ba? Ang ating pong partido ay plataforma, hindi po pera-pera. Walang pera-pera po rito. Ano po? Meaning, tayo po ang una nating mag-ambagan. No? Kumbaga tayo ay mag-ambagan for good governance. Ano po? Bayanihan po ito. Bayanihan, socialized, sa abot ng makakaya. Ano po? At ang una po nating ambag, isang sagradong boto. Ilaan po natin sa ating mga juror advocate candidate 2028. Siyempre, tayo din po, gamitin po natin yung social media. Maggawa po tayo sa Facebook ng group chat ng ating mga clan. Ano po? At doon po natin ikakampanya ating mga kandidato, ipaliwanag ang beauty ng hukuman trial by jury. Kung tayo na po ang may hawak ng pamukpok katarungan, agaran, himas, rehas, lahat ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. No po? At syempre, hindi po natin pagagastusin, hindi po natin kukutungan natin mga kandidato. Marami pong mga kahanay natin sa pwersa at sa pera, takot kumandidato dahil sa gastos. Pero pag nawala natin yon, naalis natin sa equation, ang gastos, ang pamimili ng boto, ang pambabayad sa kumulikotong, sa uplan dagdag bawas, zero halos expenses. Gamitin natin ang social media, wala man po tayong pambayad doon sa radyo, TV, dyaryo, mga lumang comics, abay, tayo po ang hari sa social media. Dumadang dagundong po ating boses. Tiyak, maririnig po tayo. Tiyak, mapapansin po tayo. Di katulad ngayon. Tayo nakikita. Hindi tayo nadidinig. So, atin pong hikayatin ang mga nakikita po nating may puso. Yung isinaisip, isinasa puso at gustong isa sa katuparan, ang pangarap Pinoy. Pagkakaroon ng makatarungan at makataong lipunan. Siyempre, hihikayatin po natin in no particular order na sumama po sa ating advokasya. Kung hindi man sa ating partido, gusto nila magpatuloy sa isang bayan, sa Pinklawan, sa Dilawan, o sa ano paman, sa Liberal Party, nasa kanila yon. Pero, pumirma sila ng covenant. Na trial by jury ang pangunahin nilang plataforma. Ayos lang yun. Sino-sino yun in no particular order? Manny Pacquiao, sapagkat si Manny Pacquiao pa lang ang presidentiable na talagang tahasan niya sinabi na gusto niya ipairal muna ang jury justice system sa bansa bago tayo magkaroon ng death penalty. Although si BP Leni Robredo sang-ayon, pero hindi po siya hindi niya tahasan sinabi na siya ay pabor sa pagpairal ng jury justice system. Ganun pa man, isama natin si Madam Leni Robredo sa ating pumahihikayatin. Pero, again, ulit ko ang unang-unang kondisyon, kailangan nilang pumirma ng covenant, juror advocacy. Para kwintas claras po tayo. So, Antonio Carpio, Antonio Trillanes IV, Major General Renato Miranda, Colonel Ariel Querubin,
Ricardo Pinson, Norman Pamintuan, Attorney Batas Mauricio, Vico Soto, Tito Soto, Ping Lacson, Lenny Robredo, nabanggit na po natin, Laila de Lima, Heidi Mendoza, at lahat po sa hanay nating 99.9% sa pera. Liwanagin natin hindi po ang pamunuan ng ating partido KKK 2.0 Demokratiko ang magdidesisyon kung sino po ang opisyal na kandidato sa nasyonal at sa lokal. Mga miyembro po sa demokratikong proseso, mga miyembro, ano po? And so, kung sino po sa inyo ang gustong kumandidato, abay ilapag na ninyo sa social media ninyo ang inyong mga plataforma at inyong pagnanais na maghangad ng posisyon na halal. Ano po? At any given time, ngayon, umpisa na po natin. Gamitin natin ang social media kung saan tayo pong mga pwersa 99.9% sa pera ang hari. Limitado lamang po ang trolls na pwedeng upahan ng mga salot na traidor, mga kawatan, mga salot na kurakot sa buong pamahalaan. Limitado lang yan. Tayo unlimited, million po tayo eh. Hindi po ba? Sila wala pa 100,000 yan. Isama mo na yung kanilang mga trolls. No? Kontra sa atin, ilan na ba ang botante ngayon? Out of, let's say, 67 million voters, registered voters, wala pa 100,000 po. Ang mga, ang ilang mga naghahari-harian, isama mo na yung kanilang mga trolls, mga kasabwat, isama mo na yung mga oligarko na kanilang mga kasabwat, yung mga pumupundo sa halalan. At kung tayo ay plata-plataforma, wala pong gastos ang ating kandidato, abay, tiyak po yun. At siyempre, yung mga kandidato natin na naglalahad ng kanilang intensyon, ilapag nyo na rin yung inyong GCash number yan. Nang sa ganon, kung sino yung ating mga kahanay na nagugustuhan, nagagandahan sa inyong plataforma, abay, masusuportahan kayo, miski pang kapi-kapi man lang, para sa inyong mga volunteers. Yan na pong gastos natin eh. Basically. Ngayon, pagka nag-meeting di avance tayo sa mga probinsya, siyempre, ang host, sa Bacolod, nagpa-meeting po ang general membership o kaya yung buong line-up. Siyempre, ang bayanihan pa rin. Pero ang number one, siyempre may obligasyon dun sa venue, sa gastusin, ay yung pong host. Pero pwede pa rin siya mangalap ng ayuda doon sa mga iba't ibang chapter sa buong bansa. Bayanihan, sa espiritu ng bayanihan po, tayo may pag-asa na matuldukan ang paghahari-harian ng iilang mga traidor at kawatan sa ating pong pamahalaan. At kung paano po dapat pinatatakbo ang halalan, yan po ang ating magiging paksa. Pagbabalitak-takanan. Pagbabalitak-takanan. Yan po, paksa natin balitaktakan sa susunod po nating episode. Meantime, nawa ko po ay nakapag-ambag. Ang aking pong sentido komon ay nakapag-ambag para po sa inyong kamalayan. Para maimulat po ang pwersa 99.9% sa pera sa tunay natin problema at kung paano, ano ang dapat na solusyon na pagkakaisahan po natin. Remember, ang salita pong pagkakaisa ay hungkag. Wala pong laman kung walang tumbok na pagkakaisahan. So tayo po ay magkaisa para ang puder natin bilang kataas-taas sa makapangyarihan sa bansa ay mabawi natin sa pamahalaan. Yan po ang ating pagkakaisahan at ang numero 1 po natin plataforma sa Partido KKK 2.0, inuulit ko lang, demokratiko, pagpairal ng jury justice system sa bansa. Ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Ang kambal tuko ng demokrasya. The epitome of democracy. Nakita nyo naman
Ang sabi ni Thomas Jefferson, di po ba? Oh, na siyang founding father ng United States of America. Oh, matagal ko na sinasabi sa inyo na ang susi para gumana ang checks and balances sa gobyerno ay ang karapatan ng mga mamayan sa hukumang trial by jury. Sila, mga mamayan, na huhusga. Hindi po yung mga huwes, yung mga justices o mga estado kung nilabag ba ng traidor at kawatan ang mga batas, lalo na sa ligang batas. Mga mamayan po ang magdidesisyon, hindi po ang korte. Ang korte ay magpapataw lamang ng parusa kapag ang nilapag na verdict ng mga jurors ay guilty beyond reasonable doubt. Muli po, like. Share ang ating pong, at mag-subscribe sa ating pong libre lang naman, Juror YouTube Advocacy Channel, Mr. Juror Kit Kilatis Lagari. Kapag po inyong lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kit Kilatis Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.